Yan bro, sige. Magandang araw muli mga boss. Nandito na naman po tayo sa ating vlog. Balik po tayo sa ating vlog. Magandang araw po sa inyo. Ngayong araw mga boss, ituturo ko sa inyo kung paano po tayo gumawa ng isang tent or tolda po ng kagaya ng mga ginagawa ng mga sa paligid, ganyan mga boss, pinagtitindahan. Tent or tolda mga boss ang gagawin natin. Tuturo ko sa inyo paano natin gagawin mga boss. So ngayon dito, mayroon po tayong pattern dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Step by step, pagtabas, saka yung ipapakita ko po sa inyo yung pattern. So ito mga boss, papakita ko sa inyo mga boss, manual natin na pattern mga boss. Pasensya na kayo, drinowing ko na lang sa tela. So yan talagang pattern natin. So ang gagawin nating tent mga boss, ito ay style bahay kubo lang mga boss. Lang siya, dos agwas. So dito mga boss, ang kuha natin yung ganito niya, pataas niya 64, tapos ito 64 din mga boss. So ang ibig sabihin niyan mga boss, magmula dito mga boss hanggang dito 64 inches na mga boss ang ginamit ko. Kung sa kuan ito mga boss, nasa 163 ganyan mga boss ang kuan. Inches na yung ginamit ko diyan mga boss. Tapos yung mukha niya, yung haba mula dito kabilaan 118 inches. So pasensya na mga boss kung inches yung ginamit natin. So ito mga boss, ang sukat dito mula dito sa bakal, ito mukha niya sa kabila, mula dito hanggang bakal is 26. Yun po ang pagbabatayan natin ng tela. Tapos yung scallop niya ay 8. So 26 plus 8 inches na scallop, so bali 34. Yun po yung kukunin natin mamaya. Tapos yung niya, so ito mga boss, ang importante yung sa taas, yung gumagano na umaakap sa kwan. Ito mga boss, yung kabuuan nito. Yan, kabilaan yan. Ito yung kasing pinakabubong. So ibig sabihin ito, nandito siya 64 ito. Yan, 64. So kabila 64. So kukuha po tayo ng 64 by 64 is 128 plus mga boss, plus scallop na 8 inches. So ang lalabas dyan is 144. Fix na po yan, 144. So yan lang mga boss, ituturo ko sa inyo. Tapos itong mukha, paano natin kukunin, paano natin bubuhin. So ito mga boss, 118. Tapos ito 64. Pero yung haba ng kwan, dito ay 79 mga boss, yung lapad pala. Yan mga boss, 79 yung lapad. So kulang yung yung lapad ng ating Mayorama na gagamitin. S4 po yung ginamit natin mga boss, S4. Hindi kakapalan. Pero matibay po ito siya mga boss, S4. So 79 mga boss ang kwan. So ibig sabihin 72 lang tong lapad ng Mayorama natin. Dadagdag po tayo ng bali 72 bali 7 inches. So kukuha po tayo ng 10 inches pangdugtong. Kukuha po tayo ng 144. So sige mga boss. So ayan mga boss, binaliktad ni Bro Junel. So 8 inches po yung natin, yung bakal natin, yung scallop natin. So kukuha po tayo ng 10 inches or 10 and a half na na paglalagyan ng ring. Lalagyan po natin ng ring yan mamaya. Yun ang ginaguhit ni Bro Junel. Kasi nandun po yung bakal, mga around 8 inches. So mag-adjust po tayo ng 2 inches. Para paghila ay batak na batak po yung natin, yung tent natin or tolda. So ayan mga boss, yung ginuguhitan ni Bro Junel. Yan. Yung ginuguhitan niya. Antabay lang kayo mga boss sa video natin para malaman nyo po ang pagbuo ng ng tolda or tent. Kasi
Pwede po ito sa mga binyag, mga ganyan, mga kasal, mga okasyon mga boss, pwede ito. Depende po sa laki ng tent natin gagawin. Kasi yung haba ng ano natin mga boss na project ngayon, ay ano lang siya, 2x3. 2x3 feet. Yan. 2x3 feet. Yung kabuang pa na yan, 148. So ano na, ano po yan siya? 3 feet. Kabilaan 3 feet. Kaya yung lapad niyan ganyan sa gilid is 2. Yung pakurba niya pataas, yung palo niya sa bubong ay 3 feet po yan. Yung bang inano niya yung tinatabas. So ang ibig sabihin sa bubong po yan. So ano yan? Ano lang siya yan? 72, 79. So bali yan. Shout out Sir King. Yun ang tumulong sa atin ano. Isang vlogger din yan. Shout out po. Sige sir, sige sir. So, ayan, yung 79 yung weight ng ano natin, tent. So, ibig sabihin, kukuha po tayo ng 80 inches. 79 inches, so 80 inches. 80 po, 80, hindi 8 inches. 80 inches. So, ang weight ng ano natin, trapal is 72. Kulang po tayo ng ano, kulang po tayo ng bali 8 inches. So, kukuha po tayo ng ano, kukuha po tayo ng 10 inches. Pag nagdugtong tayo mga boss lagi, ang gagawin natin ay sobrahan natin ng 1 inches or 2 inches. Kasi pag nagdugtong kayan, hindi yan sigurado, hindi tumpak po yan sa ano, sa gusto nating makuhang lapad. Kaya pag nagsobra man, half inches or 1 inches, okay na po yun. Kasi pag nagdugtong kalimba mga boss, ang kulang is 8 inches. Bawal ka rin mga boss kukuha ng 8 inches kasi pag dugtong yan mo yan, magiging 7 na lang yan. Kaya ang width ng ano natin 7 feet. So 80 inches is ano, nasa ano yan, nasa 80 cm. So 72 lang po yung 7 feet. So kukuha po tayo ng 10 inches para magiging 80 inches. So sobra din yan mga boss, pero malamang ano lang, mga 1 inches lang, 1 inch o half inch. So ganyan mga boss ang technique sa ano. Tapos mamaya dito kukuha po tayo ng ano, ng ganoon din. Ang pangdugtong sa gilid, yun nga po yung 10 inches mga boss. So sige mga boss yan. Ayan, natabas si Bro Julie. Yan. So ayan mga boss, kukuha po tayo ng ano, yung mukha niya, yung angulo, yung triangle niya nasa mukha. Tuturo ko sa inyo mga boss. Tapos ipakita natin yung sukat natin, kung paano po natin kukunin. So ayan mga boss, ilalatad ni Bro Julie. Sige bro, tatabo bro. Yan. Okay. So, bali mga boss, ito yung mukha natin. Yung ano niya, face. Yung angulo, yung triangle na ano na kwan. Ito to mga boss yung kukunin natin. Magmula dito mga boss is 118. So, siyempre mga boss, ano tayo, magtatahi po tayo. So, kukuha po tayo ng ano, magpasobra po tayo ng half inch. Gawin po natin ng ano, 119. So yan mga boss, ano natin. Okay, tapos yung kuha nito mamaya na to, kasi yun yung kinuha natin mahaba. Yan yung pag ganyan siya, yan, tapos pag ganyan, yan po yung 3 feet. So ito mga boss, ang ano, 2 feet to, 2 feet. Yan, 2x3 kasi. Ito 3 feet to, 3 feet pala to. So kukuha po tayo ng ano, sa dito ng 119 mga boss ang kukunin natin. 119 sabi ni bro. 119. Yan. 119 bro. 119. 119 bro. Yan, guhita mo yan bro. Yan mga boss, kukuha tayo ng dalawa dyan. Kasi ang taas nun is ito. Titingnan natin ulit. Ang taas nun is ano lang siya,
26 plus scallop na 8, di 34. So kukuha po tayo ng dito 34 mga boss, 34. Kukuha tayo ng 34. Dalawang 34. Yan, kinukuha ni Bro Junel yung 34, dalawang piraso yan. Tapos saka na po tayo maglalagay ng arko. Lalagay po tayo ng arko. So, ang kalahati ng 119 is 59.5. Yun. Kasi doon tayo maglalagay ng ng gitna. Tapos doon po tayo maglalagay ng arko. Yung po yan, yung patulis. Yung patulis. So, yan. So, bro, guhitan natin ng... Doon pa, bro, kunin mo pa isa. Yung isa pa. Yung isa pa, bro. Yung pan. Yun, tapos kukuha po tayo ng 99 inches. 59.5 pala. 59.5. Sana makita yung guhit. Sana makikita rin. Yan. Tapos yung guhit na yan sa gitna, diyan po tayo mag-aarko. Tapos maglalagay po tayo dito ng scallop. Putso. Dali lang. Ngayon ko lang to eh. Sana makita yung yung pan. Sana makita. Makita sana yan. Pero parang yan. Yan. Install arko na siya. So yan mga boss ang sinasabi ko sa inyo. Pagdating po dito, para tama po dun sa tubo niya sa dulo, sa poste. Yung scallop niya, di ba mga boss, is 8. O, kukuha rin tayo ng 8 scallop. Yan po yung papunta sa center ng papunta po yun sa arko na. Yung sa padulo, yun po yung patulis. Ganyan po yung technique ng mga boss ng Tapos, di ba na-mention ko sa inyo na yung scallop niya is 8. Tapos mag-adjust po tayo ng 2 inches or 2.5. So it means to say dito mga boss sa kabila. Huwag po tayo maglalagay ng mga boss sa makinis na parte ng ring. Kasi ito po yung pinaka-taas, ito po yung pinaka-ibabaw. Yung may pangalan na Mayorama. So ito mga boss, yan, Mayorama. So doon po tayo mag-guhit ng 10.5 sa kabila. Dito, pitin muna natin ito mga boss. Ito na yung pinakamukha niya. Yan, 2 piraso po yan sa isang sa isang width ng ng Mayorama. So 2 parte kasi ang width po ng Mayorama is 72. So 34 plus 34 is 68 lang. So may 4 inches na allowance. Yun po yung paglalagyan natin, tatayan natin ng ring mamaya. So yan mga boss, gupitin na natin. Tapos pakita ko sa inyo yung forma ng arko natin, yung style ng natin, mukha ng ating tent. So sige mga boss, yun si Bro Junel. Bro, kaway bro, yan ang partner natin. Partner yan. Partners.
Shout out. So sige mga boss ha. Napagod na si bro. Napagod siya. Ako muna maggupit. Gupitin ko mga boss ha. Pakita ko sa inyo yung arko natin, yung mukha natin. Sana may matutunan kayo sa video natin. Patapusin nyo lang po yung video natin. Saka para may matutunan po tayo paggawa ng tin. Maraming salamat po sa inyo. So yan mga boss, yan ang ibig ko sabihin sa inyo mga boss, yung mukha niya. Yan po yung natin, arko natin yung sa taas. Tapos po yung 8 inches na scallop, yan po yung kinuha natin. Kasi po yun po yung tatama doon sa corner ng corner ng frame natin. Corner ng frame natin na paglalagyan. So kabilaan ibig sabihin niyan mga boss, 8 inches yan. Yan yung po yung scallop. So yan mga boss. Depende po mga boss sa sukat ng frame nyo kasi mag-allowance talaga kayo magmula dun sa tubo na sasalpakan na kailangan talaga 8 inches yung scallop nyo na allowance. So ayan mga boss. So sa kabila po tayo magguhit ng niyan, yung paglalagyan ng ring kasi kailangan po yan panghilaan para maging maging mahigpit po yung natin, tent natin. So kailangan po talaga yung mga ring, paghila ng tali, paglalagyan ng tali para po tayo yung aware po tayo sa paglipad ng hangin ng ating tent. Yun po yung papatibay para hindi po mabaklas or matanggal yung tent natin sa frame natin. So sige mga boss, lalagyan natin, babalik na rin po natin to. Babalik na rin natin. Lalagay po tayo ng 10 and a half or 10 and 3/4 kasi 8 inches po yung scallop yung palagay guys. So doon po tayo. So ayan mga boss, pasensya na kayo mga boss. Ayan mga boss, yan yung guhit na yan is 10 and 3/4 yan mga boss. Nag-adjust po tayo ng mahigit 2 inches. Yan po yung paglalagyan natin ng ring mamaya pagtataya natin. So ayan, tapos na po yung natin, pagkuha natin ang arko natin, mukha ng natin tent. So yung sa taas i-assemble na mamaya, dudugtuan pa natin yung mga boss. So sige mga boss, tabay lang po kayo sa ating video. So ayan mga boss, yung isang pares ng arko natin, yan. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano natin lagyan natin mga boss ng scallop. So ayun yung pattern natin ng scallop mga boss. Lagyan natin ng scallop mga boss. So ayun mga boss, yung scallop natin. Katapos nating lagay na yan mga boss ng mukha ng scallop, yan yung mukha ng natin, ng tent natin or tolda. So yan mga boss, lalagyan po natin ng pagkakabitan ng ring yan sa gitna. Mamaya mga boss ipapakita natin kung paano natin lagyan ng lagyan muna natin ng lalagyan ng ring para hindi pagbuo natin may ring na, para hindi po tayo mahirapan kasi pag buo na po yan, mahirap na po yan lagyan ng ring kasi buo na, mabigat na. Kaya mas maganda dyan, habang hindi pa buo, lagyan mo natin ng ring. So sige mga boss, papakita ko sa inyo. So ayan mga boss, maglalagay na po tayo ng ng ring. Si Bro Junel nagtatay yan. Kasi ang dami. Welcome to my vlog. Ang dami nang ginagawa namin. Kasi kami yan, bali 4 kami nang gumagawa. Yung pamangkin ko, si Bro Junel, saka si Boss Bernard, dito sa labas. So ipapakita ko sa inyo mga boss yung kagaya ng kinakabit ni Bro Junel. Yan. Ang ganda ng makina ni Bro Junel. Walking foot din niya. So yan, nakakabit na si Bro Junel. Kung kita nyo na. Yan. Kagaya niya yung ikakabit natin. Kagaya yung ilalagay natin yun. Ito. Shout out bro sa taga Bacnar bro. Bacnar, pre. Yan. Ito mga boss, ang dami Yan.
Ang lapad niya, kung kumuha kayo nito mga boss, 4 inches. Tapos itahin nyo lang. Ganito. Okay na boss, okay na. Yan si Boss Bernard. Yan ang ano natin. Yan ang contractor namin. Ano bro? Kontratista pag sa Tagalog. Kontratista. Yan ang taga-kontrata namin. So ito mga boss ang lalagay natin, oh. Yan. Paghihilaan ng tali para humigpit po yung humigpit po yung tent natin or tolda. Yun, si Boss Bernard. Mag-ano siya, lalagay siya ng scallop. Actually siya talaga ang tagalagay ng scallop. Pinakita ko lang sa inyo mga boss kasi ayaw niya maging artista daw eh. Tumawa si Boss Bernard. Andito po. Andito. Andito. Ayan, so sige mga boss, lalagyan na natin. So ayan mga boss, nalagyan na natin ng kabitan ng ring. Ito lang po yung kabitan ng ring. Bago natin to i-attach doon sa malaki, sa yung pangkitna. Pag-attach natin doon sa malaki, anan muna yun ni Boss Bernard yun. Lalagyan niya muna ng scallop. So nadugtungan na namin po yung kulang kasi ang sinasabi ko sa previous video natin, yung cutting 72 lang. So 80 inches po yung lapad ng natin, ng tolda natin. Yung lapad po yun. Pag ano niya, maglaan 8 inches. So kulang pa po tayo ng 8 inches, kaya dinugtungan natin ng 10 inches. Binawasan na lang natin ng kasi hindi naman po tayo pwedeng magdugtong ng sakto lang, kasi pag nagdugtong po tayo hindi po yung accurate sa kwan. Talagang kukulangin, kaya mas mabuti mga boss pag nagdugtong po tayo sa isang tolda man or anong kwan, sobra na lang natin, tsaka na lang natin itabasan para masigurado mga boss yung natin. So yun lang mga boss, bago natin ito i-top. Dalawa kasi ito kabilaan mga boss. Tapos yung arko, yung muka, dalawa to. So bago po tayo magdugtong nito, lagyan muna natin ng ring. Tapos yung malaki, lagyan din natin yung malaki, yung bubong na pag ganun, yung pag ganyan, yung lapad nun, lalagyan din natin. So pagkatapos nito, pagkatapos dugtong nito, dito ready to kabit na lang para hindi na mahirap, hindi kagaya ng iba na binubuo muna nila bago na nilalagyan ng ring, saka scallop, saka kakabitan ng ring. Hindi po yun. Ang magandang technique dito mga boss, lagyan muna nito ng lagayan ng ring. Ito, kagaya nito, pinahayan natin, tapos lagyan ng scallop. Ganon din yung malaki, lalagyan din yun, scallop tsaka ring. Saka i-attach na lang itong dalawa. Kabilaan po to, kabilaan, para magiging tent siya. Ganon lang mga boss yung technique sa paggawa ng sa pagbuo ng tent. Ibubuo na natin ito mga boss. Kabilaan to mga boss. So ito mga boss, bago po tayo mag-assemble, mga boss, ito po yung niya, yung pinakabubong niya, yung pagbubo. Ano itong guhit boss? Anong guhit yun? Anong guhit na? Dito tayo. Bago po tayo mag-assemble mga boss, ito pa yung pinakabubong, ilagyan na rin natin ng scallop. So bago na ito i-assemble yung yung arko niya, lalagyan muna natin ng ring. Kagaya ng sabi ko kanina mga boss, lalagyan natin ng ring. Kagaya nito, may nakalagay na ring.
pato po ang lapad nito. Pag tinupi nyo, doon na lang. Nilagyan natin ng tayo sa taas, dinubli po natin para ano siya matibay. Tapos nasimbol na natin po yung isang muka, yung sa kabila na naman. Ganon din, gitna po tayo magsisimula, gitna, tapos baliktad, balik sa gitna hanggang dulo. Tapos dublihan natin ng tayo, kagaya nito. Yun lang, tapos na po yung ano natin, yung tent natin. So pagkatapos natin na-symbol ng isang mukha niya, kompleto ng scallop, kompleto na po yung ring. Yan, maging yung mukha, tapos yung maging yung mukha, tapos po yung sa bubong, yung sa taas. Pagkatapos po ng symbol ng mukha, okay na. O, ready to ano lang. Ready to kabit na. Pwede na po itong kabit pagkatapos ng symbol natin. So yun lang mga boss ang ano, mamaya pakita natin sa inyo pagkatapos natin ng symbol. Papakita ko sa inyo mga boss. May ano po kami nito, may sample po kaming nilagay nito na frame. So hindi po siya talagang nakataas. Sa baba po siya sa lupa. Pero at least nakikita nyo mga boss kung paano natin ikakabit yung tent. So sana may pakita ko sa inyo mga boss kung paano natin ikabit. Paano natin lalagay yung tent. Kung hindi man, okay, at least napakita ko sa inyo mga boss kung paano natin gagawin sa simbolin. Pero may ano po kami, may sample po kami na isa. At least hindi mo siya kabitalye, hindi mo po siya kaganong talagang nakaano. At least ipapakita ko sa inyo mga boss kung hindi na natin to may kabit. Kasi kagaya nga sinabi ko mga boss, kontrata lang to. Sila na magkabit. Kaya hindi ko na siguro sa inyo mga boss maipakita ng actual na ikakabit dun sa talagang frame na talagang nakatayo. Kasi yung ano nito, yung pumunta po kami dito sa sa pinagkabitan namin, nakaano lang po sa lupa. Ano lang, hindi ko na ilagay yung poste yung kasi suklob lang po itong hiwa-hiwalay po yung frame nito. Sana mga boss, kung may deliver natin at may pagkakataon na ikabit pa, mas maganda. Kung hindi naman po, ipapakita ko na lang sa inyo yung previous namin na video na sinukat namin yung sample namin na isang piraso. So yun lang mga boss ang natin, ang video natin. Symbol ko lang to, katapos okay na. Pwede to kabit. Sige mga boss. Bakit tayo? Din, saan? Yeah, dapat kailangan yan. Dapat kailangan yan yan. Hindi, iangat mo Tom. Kailangan sabay. Sabay. Iangat mo dun.
Sabayan, sabay dapat. Meron dyan. Hindi. Boss, na. Ang dali lang. Thanks for watching. And don't forget to subscribe.